Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina, in this episode. Himayin po natin ang data tungkol sa category-based draws. Meron po akong isi-share na table. Galing po mismo ito sa IRCC. Sa table nito, makikita natin kung kanino napunta yung mga ITAs, yung mga invitation to apply, na inisyu ng IRCC for the different categories. Since 2023, nung na-establish itong category draws. Okay, so we will be covering the years 2023, 2024, 2025, and then I will share my observations, if we may call it trends, no? Kumbaga, so ano nangyari, no? Sino ba ang nakinabang ng husto dito sa category-based draws? Makikita po natin yung table na yan dito. I had an episode about this, no? Yesterday lang, kung saan sinabi ko na nagbukas po ng consultations ang IRCC tungkol sa category-based draws, seeking inputs, observations, suggestions tungkol po sa categories. In the episode yesterday, diniscuss po natin dun yung mga bagong categories na pinopropose ng IRCC for the year 2027. But for this episode, we will focus on this table. Ayan. Hindi po natin to nadaanan dun sa episode kahapon. ITAs issued to category-eligible candidates in 2023, 2024, and 2025. Guys, reminder ha, specific only ito sa category-based draws. Hindi po kasama dito yung mga ITAs issued for provincial nomination programs, for example. Bakit mahalagang malaman ito? Alam nyo po ba, sa taong 2025, mahigit 80% ng lahat ng ITAs na inisyu po under express entry went to people who were eligible sa isa sa mga categories na ito. So, kumbaga, malaking bulto na po ng mga ITAs under express entry ang napupunta sa mga taong qualified, eligible in the different categories. So, I think it's good to know kung ano po yung naging trend from 2023 to 2025. Okay? Now, itong table na ito, syempre, puro numbers. Huwag kayong mag-alala. I prepared graphics for us to better understand this discussion. And now, let's proceed, Ano ba ang sinasabi ng mga numbers na ito? Unahin natin. Who is the biggest winner na lang, Sino ang pinaka-nakinabang sa category-based draws? I'm sure some of you can take a guess. Ito po. It's the French speakers. French speakers became the biggest winners. Okay, tingnan niyo po yung trend sa bilang ng nabigyan po ng ITA na marunong po mag-French. Okay, French language category invitations more than tripled in just 2 years. From 2023, almost 15,000. Pagdating ng 2025, 50,701 po ang na-invite na mga proficient sa French. Okay? Tignan nyo yung graphic na nasa kanan. In 2025, 49.2% of all express entry invitations, excluding PNP, went to candidates eligible under the French language category. Tulad po ng nasabi ko dun sa episode natin kahapon, ito po talagang French draws clearly, Priority po ito ng Canada, and it is expected to remain as such in the coming years. Okay? Parang sinabi, at least until 2029. And now, on to our next trend. Another, I'd say, winner, Another profession na pinaka-nakinabang po dito sa category-based draws, and talagang deserved dahil kailangan po talaga ng Canada ang mga workers under this sector, yung nasa healthcare po. Okay, so healthcare kept getting stronger from 2023 to 2025. Okay, pataas po ng pataas yung bilang ng mga nai-invite sa category na ito. From 8,000 noong 2023, sa 2025 po, 19,200 na ang nabigyan ng ITAs. This is not surprising, Kaya madalas po talagang sinasabi, if you are in the healthcare sector, hindi lang po nurse, marami pa pong ibang mga occupations under healthcare. Consider na, kumbaga, mas mataas, not guaranteed still, mas mataas ang chance mong makapasok bilang PR po dito sa Canada.
Eto pangatlo, alam ko marami rin tayong kababayang nag-aabang sa category na ito. Unfortunately 'no, ang laki talaga nung ibinaba ng mga draws for STEM. At maraming nagtataka kung bakit gano'n dahil madalas po sabihin ng Canada, 'di ba, na kailangan nila ng mga matatalino, okay, yung mga highly skilled sa larangan ng science. Gusto namin makakuha ng mga workers na marunong sa AI, yung mga ganyan. And yet, the draws for this category dropped big. Naku, nagkaroon ng malaking-malaking draw noong 2023, no? 24,000. Pero pagdating ng 2024, ayun, bumaba ng 13,749 hanggang tuluyan na pong bumaba ito to less than 6,000 noong 2025. So that's a 75 decrease in the ITAs issued to the STEM category simula noong 2023. But guys, again, uulitin ko, no, para kung sirang plaka. Sa category-based draws lang po to. Baka naman po sa ilang mga provincial nomination programs, doon po bumawi yung ilang mga STEM workers. Perhaps many of them were drawn under the PNPs. Okay? Again, focus lang po natin dito, category-based draws. Alright, nasa na tayo? Pang-apat. Ito rin. Agriculture. Ito naman, nakita nyo yung nasa graphic sa kanan, no? From 2023 to 2025, 90% ang ibinaba ng bilang na mga ITAs issued under agriculture. 1,092 ng 2023, tapos 101 to 2025. Pwede po kasing na-draw naman yung mga agri-workers doon sa agri-pilot program na nagbukas noon. Ngayon, sarado na, no? Tulad po dun sa STEM, maaari din naman pong na-draw rin sila sa PNP. Siguro kung meron po tayong mga nanonood dyan, ano, na nagtatrabaho sa sektor na ito, please comment down there. I would love to know kung kamusta po ang inyong sitwasyon. Ano po ba usually ang nagiging PR pathway ng mga agri-workers ngayon? I'd love to hear about your situation. Okay? Now, ano na yung sunod? Okay, ito po, nabanggit ko ito no, sa umpisa ng ating episode. Batay po dun sa table from IRCC, makikita natin na ang category-based selection is now driving express entry. Ayun o, yung nasa kanan. In 2025, 87% of all express entry invitations were issued through category-based selection. So ano ang ibig sabihin nito? I think this is a message to aspiring permanent residents in Canada. No? Na kung gusto mong tumaas ang iyong chance, as much as possible, if you can, okay, get a career that is aligned with the different categories. Tignan nyo yung chart na may arrow pataas. Ito po yung share ng category-based draw sa express entry. Pataas ang pataas, no? Hanggang 2025, 64% noong 2023, 74% noong 2024, and then 87% noong 2025. Okay, isa na lang po ang natitira. Ito pong pang-anim natin na observation or trend pertains to the location of the people being issued ITAs to. Okay. Ilang porsyento po sa mga nakakuha ng ITA ang nasa loob na ng Canada at ilan kumbaga yung mga nasa labas. 'Di ba, these past few months we've been hearing IRCC say na ang priority nila ngayon nasa loob ng Canada, no? Kung ang pagbabatayin lang naman po ay mga ITAs under category-based draws, the overall numbers show, okay, it appears that Canada is recruiting more talent from outside the country. Okay? Total number po ito So from 2023, 60% po ng mga nabigyan ng ITA under the different categories ay nasa loob ng Canada. Pagdating ng 2025, 39% na lang po siya. Bumaba, no? Pero alam nyo, may explanation. Okay, balikan ko to. Tignan nyo yung nasa bandang kanan. The drop in the number of ITAs issued to those already inside, no, living in Canada, was driven by the French draws. Tandaan po ninyo, di ba yung French draws, yung whole number na nabigyan ng mga ITAs, para mga 50,000, more than 50,000. Doon po sa 50,000, 22% lang po ang nandito sa loob ng Canada.
So yung nabibigyan po ng mga ITA na nasa labas ng Canada, marami po sa kanila, they are the French speakers. Okay? Pero, kung babalikan po natin yung table, no, wala akong na-prepare na graphic for this part. Sa healthcare naman po, for example, for the year 2025, 57% na nakakuha ng ITA under this category nasa loob ng Canada. With trades, 78% po nasa loob ng Canada. Okay. Sa healthcare, tumaas yun, ano? From 2023, 50% lang. Pero tumaas ito ng 57%. Although yung trades, no, bumaba din eh. Dati, 90% noong 2023, nasa loob ng Canada. Bumaba ito to 78% in 2025. Okay, so there you have it. Ito po yung mga na-observe natin from the data from IRCC about the category-based straws. Take note guys, no, nag-evolve din po itong mga iba't ibang categories, and as we discussed in our episode yesterday, meron din pong pinopropose na mga bagong categories for 2027. So if you are interested to come to Canada, I think it would be useful for you to also check out that episode. At alamin po ninyo, no, kung ano pong mga specific professions or occupations ang eligible sa iba't ibang mga categories po na ito. I will end this episode here. Let me know what you guys think. I'll see you guys in the next one. Bye!